Pinaandar kong tricycle. Tinatakasan ko ang mga ingay maging ang madilim na kalsada. Bumaba ako ng tricycle at napasigaw ako. Ang Cabanatuan City sa Nueva Ecija ay kilala bilang tricycle capital ng Pilipinas. Ginagamit ito bilang isa sa mga pangunahing transportasyon lalo na sa pang-angkat na mga produkto. Ito na rin ang hanap buhay ng karamihan. Ngunit sa kabila ng pamamasada para magkaroon ng kita, may isang madilim na biyahe ang hindi pa nakakarating sa destinasyon nito. Ayon sa mga sabi-sabi, merong isang tricycle driver na bumabiyahe tuwing madaling araw. At sa bawat pasada niya ay may dalaga raw na umaangkas na laging naghahanap ng sanggol sa baryo ng Cabanatuan. Kung minsan ay umiiyak ito at nananawagan na maibalik na ang sanggol. Usap-usapan sa mga terminal na pabalik-balik ang dalaga at tumitigil lamang ang pag-iyak tuwing mapupuntahan ang pinaniniwalaang lugar kung saan nawala ang kanyang anak. Sa kabila ng mga kwentong ito, wala raw nakakapagpatunay na may nawawalang sanggol. Ngunit hindi na maitatago ang misteryo kung ito na mismo ang lumalapit upang marinig. Ang kwentong ito ay binigyang patunay ng isang tricycle driver sa nasabing lugar. Ipinadala ito ng isang tahimik at masipag na binatilyo na nagngangalang Joven. Ang pagnanais na kumita ng pera at magkaroon ng magaan na biyahe ay may paniningil na mas malaki ang kapalit. Sa bawat sulok ng kasaysayan, may mga pangyayaring hindi na isulat sa mga aklat. Mga kwentong nanatili sa dilim, mga pangambang hindi mapawi, at mga panaghoy na hindi kailanman pinakinggan. Sa bawat pag-ikot ng panahon, may mga aninong patuloy na sumusunod. Mga paalala na hindi lahat ng nakaraan ay handa na magpahinga. Miss Camille, itago niyo na lamang ako sa pangalang Joven. Isa po akong tricycle driver na kahit gabi na ay pumapasada pa rin. Naghihintay ako lagi sa mga kanto. Nagbabaka sakali na may pasahero. Minsan pinapauwi na ako ng mga kasamahan ko o kaya sinasabihan na sa terminal na lang daw ako pumila. Hindi ko alam kung bakit. Sabi lang nila, huwag nang bumiyahe kapag malalim na ang gabi. Baka raw kasi iba pa ang maisakay ko. Kapag kapos, dumidiskarte ako. Binubuksan ko na lang ang radyo para kahit paano ay gumaan ang loob ko. Minsan din kasi ay kulang ang binabayad ng mga pasahero at tanging pakikinig sa mga kantang pampakilig ang pampawi sa pagod na nararamdaman ko. Pero noong nakaraan, bumibigay na yata itong radyo ko. Pawala-wala na kasi ang tunog nito. Habang naghihintay ako ng pasahero, inayos kong radyo. Tulungan niyo ako, please. Paulit-ulit kong naririnig ang panawagan ng isang inang hinahanap ang kanyang anak. Hanggang biglang gumaan ang mga biyahe ko. Dumami ang mga nasasakay kong pasahero. Pero tuwing uuwi ako, parang ang bigat ng mga kasukasuan ko.
Habang dumadaan ako sa kahabaan ng highway, narinig kong humihingi ng saklolo ang babae sa radyo. Tulungan daw siyang hanapin ng nawawalang bata. Ibalik na raw ito sa kanya at huwag sasaktan. Nang may sumakay na pasahero, Sino ba nakakita sa anak mo? biglang lumakas ang radyo ko Parang awa ibalik nila. at ang babae ay pilit na nagmamakaawa. Hindi na ito naging bago sa akin. Simula nang ito na lang ang pinapakinggan ko. Pero mukhang naging rason din ito kung bakit nagiging mabilis ang biyahe ko. Ang kita sa araw-araw ay hindi nakapos. Tila ang dala kong radyo ay may dala ring biyaya. Ngunit sa mga sumunod na araw ay nakakarinig na ako ng mga iyak ng sanggol. At tuwing hihinto ako ay humihinto rin ito. Sa mga nagdaang biyahe, hindi lang lungkot ang nararamdaman ng babae sa radyo. May halo na itong galit. Hindi na rin ako mapakali. Nagtatanong-tanong ako sa mga kasamahan ko, pero hindi raw sila interesado. Wala ako laging sagot na nakukuha at madalas nilang sabihin na itapon ko na raw ang radyo. Pumila ako sa terminal at kasabay ng pagbukas ko ng radyo, ang malamig na hangin at ingay ng mga kuliglig. Muli kong narinig ang boses ng babae. Galit at nagmamakaawa. Nasaan na ang anak ko? Nilipat ko sa ibang istasyon pero siya pa rin ang nagsasalita. Nasaan na ang anak ko? Nang patayin kong radyo, ay nanatili itong bukas. Hindi na lang siya naghahanap, kundi nagbabanta na rin na kung hindi ito matatagpuan, ay ibang buhay raw ang kanyang sisingilin. Imbis na isipin ko yun, ay pinaandar ko na ang tricycle ko at iniwan ang radyo sa terminal. Mabilis ang pagpapatakbo ko. Nakailang lingon ako sa likod na tila may humahabol sa akin. Wala na ang radyo pero naririnig ko pa rin ang hele at iyak ng sanggol. Nang makarating ako sa bahay, agad kong sinara ang mga bintana at pinto. Ngunit sinusundan ako ng iyak ng sanggol. Parang nasa tabi lang ng bahay namin. Muli kong binuksan ang pinto ng bahay at lumabas. Matagal kong tinitigan ang tricycle. Hindi ako nagkamali. Iniwan ko ng radyo sa terminal. Pero nakita ko uli itong nakakabit sa tricycle ko. Hindi tumitigil ang pag-iyak ng sanggol. Kaya kinuha ko ang radyo at sinubukang patayin. Pero kahit anong gawin ko, lumalakas lang ang iyak at ang pagmamakaawa. Sinira ko ang radyo, tinapakan at ibinato. Ngunit nananatiling gumagana pa rin ito. Pinaandar kong tricycle. Tinatakasan ko ang mga ingay maging ang madilim na kalsada. Ngunit tila kahit anong gawin ko, sinusundan niya ako. Sunod-sunod ang busina nang natanggap ko nang namatay ang ilaw ng tricycle.
Sumisigaw na ako pero mas nangingibabaw pa rin ang iyak ng sanggol. Habang tumatagal, palakas ng palakas. Parang nasa tabi ko na siya. Pero sa bawat sigaw ko, mas lalo lang lumalakas ang boses at iyak. Hanggang biglang tumigil ang tricycle sa gitna ng kawalan. Napalitan ng katahimikan at takot ang bumalot sa akin. Pilit kong hinanap ang susi. Nanginginig ang kamay ko habang sinusubukan ko uli paandarin ang makina. Pero bago pa man umandar, ay naramdaman ko ang bigat at malakas na hangin na humahaplos sa aking likuran. Lumingon ako. At doon ko nakita isang babae. Hindi ko alam kung paano siya nakasakay. Ang mga mata niya ay mariing nakatitig sa akin. Mayroon siyang karga-karga na sanggol, balot ng isang lampin. Inaabot niya sa akin, pero nagpupumiglas ako. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong hindi ko dapat yun tanggapin. Bumaba ako ng tricycle at napasigaw ako. Hindi ako mamamatay tao. Wala akong ginawa. Hindi ko kayo sinaktan. Ang sanggol na balot ng lampin ay nababalot na rin ng dugo. Unti-unti siyang lumalapit sa akin. Hanggang napaupo ako sa daan. At muling nagbukas ang radyo. At hindi na lang iisang iyak. Iyak na ito ng mga batang humihingi ng saklolo. Humihiling na matagpuan sila kung saan sila iniwan. Binalot ako ng dilim at iyak ng mga sanggol at kanilang mga saklolo. Hindi ako mamamatay tao. Pero nanahimik ako sa lahat ng anomalya at misteryo. Naging bulag ako sa ginhawa. Kahit may ibang naghihirap. Hindi pa nanahimik ang sagot sa lahat. May mga hiling na hindi dapat tinutupad. Ngunit kung ito ay saklolo na kailanman ay hindi pinakinggan, may panahong maniningil ito sa misteryosong paraan. At kapag ikaw ang pinili, hindi ka makakatakas pa. Hindi lang si Hoven ang siningil dahil sa pananahimik. Ilang mga tricycle driver na rin ang nasabik sa biyaya, ngunit siningil kinalaunan. Ang kanilang karanasan ay isang trahedya. Dahil tuwing may misteryong bumabalot sa mga bitbit na radyo at mga biyaheng kay bilis, ay laging may natatagpo ang tricycle driver sa sapa o kaya sa daan nang wala na sa katinuan o wala ng buhay. Tulad ng biyahe, ang mga kwento ay may pinatutunguhang destinasyon. At sa pagwawakas ng ating kwento, malinaw na ang kwento ng nakaraan ay hindi kailanman tuluyang malilimutan. Hindi lamang ito binubuo ng mga nakasulat sa aklat,
kundi ng mga panaghoy na naghihintay mapakinggan. Muli, ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy,